Habang nagpapahinga, naisipan ko magpausok ng ito sa aking saging niyugan, dahil ng mas masaya pagka may umuusok. Ito yung aking misis nagwawalis. Ito looban nito ng niyugan habang naghihintay yung aking aso ko, si Mario. Ayan, pausok lang kami para dito sa pag may usok, para kaming may kasama. Ang dating pagka may usok yung mga niyog, yung mga halaman, yan ay bali tuwan-tuwa ang halaman pag merong usok na ganyan. At habang kami nagpapausok, aming ginagawang nililinis namin yung pinalinis ni Mrs. yung ilalim ng niyugan. Yan, mataas ang usok at okay naman, mahangin, maganda ang dating. Kaya habang kami nagpapausok, kami naman nag-uusap doon sa dalawang monoblock. Tinitingnan ko yung mga bunga ng aking mga niyog at tinitingnan, ang daming hinog, ang daming magulang. Kaya sabi ko, sino ba yung hahango, sino ba yung kukuha sa, sabi ko, bakit marami, bakit hindi pa pinangunguha. Yun lang ang aking mga kuwan, kasi sila ang mamahala dito sa niyugan na to Kaya ang dating, yan, sumiklab na. Ang dating ng halaman ay ayaw din ng halaman ng mainit. Yung gusto lang niya, usok lang ang kailangan niyan sa umaga. Hapon na ngayon, kaya ang dating sa hapon kami nagpausok ng itong aking halamanan. Yan, kabilaan, may usok kayo, nagsilab na naman dahil ng medyo tuyo na yung mga damo. Kaya ang dating niyan marami itong pausok namin to, nasa tatlong bahagi ito sa aming niyugan. At kami habang nakaupo doon pinanonood namin yung mga usok na yan. Natutuwa kami, nasasagap ng mga dahon ng halaman. Okay naman yan, kasi yung halaman, ayan, ito yung mga halaman naming pang bahay. Ayan, tapos yun ang aming yun ang aking pinagawang rest house. Wala na, sira na agad. Ililipat ko yan dito sa site na to. Ililipat ko yung aking dito kasi may signal sa lugar na to doon sa aking rest house. Sabi nga ng mga bata, bakit mo dyan nilagay? Dito ko ilalagay yan, dito ko ilalagay yung aking rest house. Pahingahan na merong merong signal dito sa lugar na to. Habang umuusok yung mga yan, pinanonood namin. Maganda kasi, hindi mabawal kasi magsilab dito, kasi ito medyo malayo sa highway, malayo sa, hindi naman totally malayo, nararating ng motor yan, single nga lang yan, sa malinis na yan, nakakababa na doon sa aking bibihan, manukan. At tapos yan, marami nga rin kaming kapitbahay dito kaysa doon sa amin sa tuktok. Mamaya makikita nyo, ganon din ang ginawa namin. Pausok kami din doon bago kami umalis. Yan, medyo malinis na ng kaunti ang puno ng yung ilalim ng niyugan. At ito naman yung kabila, bandang likod, yung bandang kanyan.
Yan, bandang baba ng bahay na to, yung halaman na yan. Gabihan naman yan, kangkungan, medyo palaisdaang wala namang laman, pero okay naman. Eto, pumunta kami ngayon sa isang farm namin dito. Namitas kami ng papaya. Pinitas namin yung mga medyo may silay o kaya ay medyo may dilaw na. Kaya ginawa namin, pintas namin para hindi na makain ng ibon, ng daga. Pinangunguha namin yung medyo matigas pa na yan. Yan. Dahil ng pagka medyo hinog na siya, pinupuntahan na yan ng daga o ng ibon, ng uwak. Kaya naunahan nga kami doon sa una eh. Ito yung pangalawa. Nakita nyo. Yan. Lilipat kami doon sa isang puno. Ito yung maganda ito. Medyo dwarf. Kasi maganda ang lupa niya. Nasa tabi ng bahay yan eh. Maganda pero madaling makain niya ng mga dati narito yung aking bibihan, yung ibang parte. Ayan, inunahan kami ng ibon doon sa mga hinog kasi medyo wala dito yung aking anak, kaya ang dating wala na. Ayan, makita nyo pinagkakainan ng ibon. Yan, tinan mo, pinagkakaiban na ng ibon yung mga hinog na kasi wala kasing tao dito sa gabi. Sa araw narito sa Siap, may pinapagawa kami isang bahay dito na para pangkuan, papaupahan. Ayan, sayang yung mga bunga pero okay lang, nakatulong naman ako sa mga hayop. Ang alam ko nito parang daga yata ang may kon yan, kaya pero ibon o kaya daga wala tayong magagawa kasi minsan lang ako dito sa farm na to, kaya kinuha namin. Tapos yun, pambahay lang, pantinda yung mga papaya na yan. Native naman na masarap na pagka native niya. Tapos yung maliliit pinag-aalis ko na para hindi na siya maka-attract pa sa mga hayop. Medyo nasungkit ko na dahil hindi na kayang abutin eh, pero nung mababa yan, nako, ang gandang pangunin. Ang ginawa naman ng anang isa kong bata ay pinanguhayan at itindi ng hilaw. Masarap kasi yung native eh. Yung native na hilaw na papaya mas masarap doon sa malaki yung una nyo nakita. Mas masarap yan. Na makita mo yung yan nalaglag na. Yun, nakita nyo yan, pinagkukuha ko na rin yung maliliit. Hindi na ko yan kuhan, hindi ko na pinangunguha yan o tawag doon, hindi ko na kinukuha yan, yung maliliit na yan. Pinapabaya ko ng bumagsak yan kasi masarap yung hindi man maganda yung maliliit pahinugin. Pinabayaan ko na lang sa lupa. Ayan, pinag-aalis ko na rin yan yung mga hinog na yan. Pinalis ko na rin yan kasi wala nakakasira ng halaman, nakakasira ng view. Yan, maliliit na inaalis yan para nasa gawin hindi na masyadong abala o kaya maka-attract pa sa mga hayop. Nakuha na rin ako ng pang tinola. Inaalis ko pa yung isang yun.
papaya dito sa sa ilalim niyan, tanglaran yan, tanglaran. O lemongrass. Yan, magkakasapi yan na lemongrass, papaya, pang tinola, magkasama yan. Kaya dito very organic ang aming mga kinakain dahil nang alam mo na, ingat-ingat ng karne. Pinakukuha ko yung sako, yung lagayan, sako bag. Ayan, pinupulot ko na para nasa gayon madala namin sa kubo naming maliliit, hindi ko na dinala sa bahay. Hayaan ko na silang nasa dyan sa lupa. Pero maniba lang na yan, ibig sabihin magulang na yan, pwede nang mahinog yan. Hindi ko na kinuha dahil iniwanan ko na yan to sa loob ng bahay. Yan, natapakan ko na tuloy yung mga lemongrass na yun. Yan, mga lemongrass yan. Napaka mabenta yan dito sa amin. At yung mga hinog na papaya na kinain ng mga daga ay hindi na maganda. Inalanaan sa bahay. Lagay ko sa aming wheelbarrow. Maliliit lang yan pero masarap, matamis. Punta ko dyan sa iba. Yan, sa iba papaya, puno ng papaya. Tingnan ko may mga na kasi yun yan. Baka may mali pa lang. Ating kukunin na para sa gawin makain. Lang sa bahay para makita pa yung doon sa kabila yan. Kaya pa rin maraming papaya dito na tanim yan pero bakit ganun yun mabunga naman. Ito yung yan yung nasa Bible, yung halaman na yun. Kinakain din yun pero hindi pa kumakain. Pero susubukan ko. Yan, pinagtitingnan ko yung mga puno ng papaya kung ano ang dating niya. Marami silang bunga pero minsan nauunahan kami dito ng mga ibang tao. Tapos yung mga kaya dilaw na o itim na yung mga brown na yung mga damo na yan, in-spray ko yan ng herbicide. In-spray ko ng herbicide para sa gayon hindi naman masyadong masukal o wala namang ahas dito sa lugar ito kasi takot ang ahas dyan sa lemongrass. Kumuha ko ngayon ng gamit ko na sa loob ng locker na nga yan. Saan ko yung locker na yan? Makuha ko yung top. Dalawa ko tayo makuha ko dyan. May sekreto pa yan. May sekreto pa yan locker. Hindi lang ng mga tao. Andun sa kinuha ko na yung dalawang itak. Ayun.
Mga puro gamit lahat yan sa sasaka, pagtatabas. Tapos yan. Hindi ko na isama dito yung may chichirya pa sa loob. May chichirya pa sa loob. Camera, gawa ko rin sa loob. Kahit saan ko lang may handle. Grabe ang hangin, kaya halos kami hindi matulog dito sa loob ng kubo. Wala naman tong halos wala. Kaya ito yung harapan. Kami nagsunog bago kami umalis, nagsunog kami dyan. Tapos ito, puntahan ito ng mga tropa itong lugar na to. Minsan nga dito sila natulog, nag-overnight. Mga ako naman, mga mabait naman yung mga nagpunta dito, mga tropa ng aking anak. Nagluto sila ng tinola. Kaso nakakalimutan isahog yung papaya. Yung papaya iniuwi na lang sa amin, talop na. Saging. Tuwa sila dito kasi itong lugar na ito, overlook. Tapos maraming halaman, marami silang makakain dito. Okay naman, hindi masabi hindi binibili, hindi talagang natutuwa lang ang mga bata na sila ay magpunta dito sa lugar ng overlooking sa nakita niyo yung kabila na yan. Yan, eskwela nito. Yan yung tinatawag na bilibid. Bilibid daw tulungan ng Antipolo, CTJ. Ito, yan. Maganda. Yan, in-spray ko na rin yan ng herbicide. Yung tabi na yan. Yung lupa, yan, halaman, yung harapan na yan. Kaya sa gayon, yung mga berde na halaman, hindi na-apektuhan yan yung halaman. Maganda yung herbicide na yun. Pag halaman, hindi niya na-apektuhan. Tulad mamaya. Libot-libot lang, tingin-tingin lang. Ayun, yung mga bundok na yan, yan ang pangarap kong puntahan. Yan ang tinatawag na Susong Dalaga. Yan, yung bundok na yan. Tapos ang kabila niyan, Sierra Madre. Yung area na yung Sierra Madre, yung malayo yung yan ang Susong Dalaga. Tapos yung kabila nun yun ang Sierra Madre. Pero malayo yan dito. Nakakasabik lagi dito pagka ako'y medyo wala akong trabaho. Ayan, hindi naman walang trabaho kasi pagka nalulungkot ako, pagka ako'y medyo gusto ko nang pumunta rito, yan,
dito ako tatambay. Minsan maghapon, uwi na naman. Nakakatuwa at nakakaaliw, nakakawala ng stress. Guys, salamat sa panonood. Tayo ay magkita-kitang muli sa susunod kong vlog. Thank you!